Pero ang hirap ng sitwasyon ni Bato de la Rosa eh. Kasi base dito doon sa interview, ito yung interview ng mga ng mga gwapings, yung mga ano ba pangalan nito? Ano ba mga Bengador. Oh. Ano si Vengador? Ayan. Sabi sa inyo, Mick Madi. Sabi sa inyo, ito yung mga, sino ba nagpauso ng Mick Madi? Sino yun eh? Nyak-nyak ka ng nyak-nyak! Hindi kasi, ewan ko, wala ko na ibang naringgan nun eh. Kasi, nagbablog ako, tapos narinig ko si Bato de la Rosa. So, siguro, parang, alam ko sa akin nag-umpisa yun eh, no? Pero yun nga, no? Etong video na to, oy mga boss, hindi naman tayo sisitahin yung mga yan, no? Pahiram ng video nyo ha, Bengador. Kasi talagang, si Trillanes. At may sinasabi, walang kawala si Bato, no? Kumaliwaman o kumanan, nawala yata si, kumaliwaman o kumanan si Bato de la Rosa, walang pupuntahan. No, pakinggan ho natin mga bossing, tsaka tayo mag-reaction lahat. Kala ko ba, sabi sa inyo, Mick Madi. Si Niolo, no? Isa sa isa sa host ng Birahan PH. Como Mr. Trillanes, ICC ka ng ICC. Sige, mag-nak-nak ka ng nak-nak. Sumama ka pa magpusas. Mick Madi. Mick Madi. Sarap na tawa nila doon. Hindi kasi talagang kukutsain siya eh. Talagang babanatan siya eh. Tama. Dahil doon sa pagtayo niya doon sa podium niya, tapos kung makapagsalita, akala mo talagang magagawa, hindi naman pala eh, no? Ayun, yun yung nangyari. Pinagkakalat niya na kumbaga matapang siya, ganito, 'di ba? Yun yung pinoportray niya, 'di ba? Handa daw siya pag dumating ang arrest warrant. Pero nung ito na, nababalita na nandyan na, nagtago na. Eto, pakinggan natin si Trillanes. Ayan. Ano masasabi niyo ron? Kasi talagang nagbabayaran. Si Boss Mike, nasa gitna. Shout out, Boss Mike. Ito yung sitwasyon diyan. Nagtataka siya. Meron ba talagang warrant o wala? 'Di ba? O kasi pag tatanungin mo yung mga ahensya ng gobyerno ngayon, walang warrant. Tingin bakit ka nagtatago, 'di ba? Yan ang tanong. Yan ang tanong. 'Di ba? Kasi ang mamamayang Pilipino din, sinasabi, "Uy, Bato, lumabas ka na." Kasi kami, nagbabayad kami, ano ba to? Nagbabayad kami nung nung sweldo mo. Pero ano ginagawa mo? Nagtatago ka. 'Di ba? Kasi magkano sweldo niyan? Halos 300,000 per month. Oo. Tapos walang nahihita, walang napapala yung mamamayang Pilipino. Oh. Sasampahan niya rin daw ni Senator Trillanes ng ethics complaint eh. Kasi pag hindi siya lumalabas. Kasi anong trabaho ang nagagawa niya, di ba? Sayang naman yung binabayad sa kanya. So eto pa, pakinggan pa natin. Ang problema niya ngayon dito, siguro ngayon isang buwan, bigyan lang natin ng ilang pang panahon, may magpa-file ng ethics case sa kanya. Dahil kung walang warrant na mapuproduce, bakit ka nagtatago? Wala kang rason na nag-a-absent ka. Correct. Sa akin, talaga. Di ba, kung walang warrant, bakit ka hindi pumapasok sa trabaho mo? Tama. Which is walang warrant. Hanggang ngayon, ang sinasabi, walang warrant. Pero kung lalabas naman siya, at meron talagang warrant, yari pa din siya. Oo. Kaya it's either matanggal siya sa pagkasenador or mahuli naman siya ng Interpol naman. Which is kapulisan natin din yon, CIDG. Kasi ang Interpol naman is wala namang sariling pulis yan eh. Yung mga pulis ng mga kasaping mga bansa, yun yung mga pulis nila eh. Oo.
So, ang hirap ng sitwasyon niya, no? Walang kapupuntahan talaga. Hindi siya pumapasok, no? Pero, hindi siya pumapasok, wala namang warrant, so, masasampa ng ethics complaint. Pagka lumabas naman siya at may warrant, yari naman. Baka paggising niya, nandun na siya sa, Sa dahig din. Di ba? So yun ang ano dito. Ngayon kung bumungaw naman siya, ano ngayon ang mangyayari? Ano ko lang magpipilian wala talagang pagpipilian, Eh, yung maganda doon, pag nakarating na siya sa dahig, mapagluluto niya na ng munggo. Si Duterte. Di ba? Yun daw ang gusto niya eh. Saka na naginip daw siya eh. Di ba? May reunion daw eh. Ang sabi nga niya, pinagyayabang niya doon sa mga DDS is, pupunta siya doon sa dahig bago o matapos ang eleksyon. Hindi naman natuloy yun. At tingin ko, eto, yung pinaka magandang pagkakataon para matuloy yun. Di ba? Hindi na siya makakabalik. Yun lang. Hindi na, baka sabihin sa kanya, okay na, dito ka na, no? Huwag ka nang mag-alalang umuwi pa, sayang pa pamasahe mo doon. Sabi ni Danilo Espeo, PMAer yan, na itatago ng mga book niya. Sabi. Pero tingin ko hindi naman din, no? Ang sinasabi nung nila John Vic is, mga kaibigan yung mga pinagtataguan at anim na bahay o 6 na mga lugar yung mga pinupuntahan ni Bato at iba't ibang sasakyan niya ang ginagamit niya. Ngayon, wala silang kaso. Pero kapag yung sinasabing warrant of arrest, kung ano man yung kulang nun para maging warrant of arrest o ganap na warrant of arrest, pag yun, umiral na yun, tingin ko, yung mga nagkakanlong sa kanya, Kakasuhan din. makakasuhan na yun, oo. Tama. May kakalagyan na yon. Anyway, mga boss chipamo, sir, no? 1 oras na mahigit na din po tayo. Ayan, si Balita at Kalaman. Boss, paalam ka na sa kanila. Ayan, pengi naman ang subscribers ni Ninong Ramos. Ninong Ramos, ikaw ba yung namimigay ng Hindi, si JR Maninang. Sa Facebook, sikat na sikat yun, namamahagi. Ninong din yun eh. Ninong. Yung kumbaga, kasya tayo no? Cash lagi yun, pinamimigay niya. Ayan, pengi yung followers kay Ninong Ramos, kay Mark Ramos, no? Balita at Kaalaman, TikTok, Facebook, saka meron din po tayong YouTube balang araw. Soon, rin po tayo, mag-YouTube. Hingi lang akong tip kay Ninong Ramos. Yan. Ayan, paano pa? Magpapaalam na ho kami, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, no? Okay.